Hello po, magandang gabi po. Ang mapapakinggan niyo pong kwento ay matagal ko nang isinulat sa Wattpad, year 2015 pa po. Inedit ko po ito para po maisalaysay sa inyo. Sana po magustuhan niyo. Hindi ko na po patatagalin. Sisimulan na po natin ang kwentuhan. High school na lang ay di ko pa natapos. Second year lang ang naabot ko sa pag-aaral. Pakiusapan pa sa teacher na makapasa kahit pasang-awa lang. Hindi dahil sa mahina ang ulo ko. Tamad kasi ako. Madalas inaantok ako kapag nasa loob ng classroom. Lalo na kapag math na at science ang subject. Putya. Di ko talaga mapigil ang maghikab. Pati tuloy ang mga katabi ko. Napapahikab rin. Siyempre si teacher, bad trip sa akin. Madalas ay nababato ko ng eraser o kaya napapalabas sa classroom. Nadanas ko pa nga ang mapatayo sa tabi ng flagpole. Lintik ang pawis ko noon. Anong sinabi ng Pagsanghan Falls? Tagaktak talaga. Mahirap lang kami. Mananahi si nanay at si tatay naman ay isang karpintero. 4 kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa panganay. Dahil lagi sa harap ng makina si nanay natutunan naming magkakapatid na paghatian ang mga gawain sa bahay kahit puro kami barako. Nagsasalitan kami ni kuya sa pag-igib sa balon. Marunong din kaming maglaba. Damit mo, labhan mo. Yan ang batas sa bahay namin. Maliban kay Bunso. Maliit pa kasi siya. Tagasaing at tagahugas naman ng pinggan yung sumunod. Mahirap man ang buhay na iraraos naman ng mga magulang namin ang pagbuhay sa amin. Nakakainip sa bahay namin kaya madalas nakatambay ako sa may pintuan. May ginawa kasi ang itay na upuan doon. Pag malilim na, pahingahan na yun. Ilang minuto lang akong tatambay doon, may kakwentuhan na ako. Lumilipas na ang oras ng ganun-ganun lang. Pag may nag-aya maglaro ng basketball, sige lang. Sa tabi lang ng bahay namin nakatayo ang half court, kaya pag tumatawag na si nanay, dinig ko agad. Hanggang sa pinalad akong makapasok sa pabrikang nagmamanufacture ng mga ballpen at pentel pen. Nakakatulong na sa magulang kahit paano. Isang araw habang pinanonood ko si nanay na nananahi ng short ko, napansin ko ang isang matandang lalaking pasilip-silip sa loob ng bahay namin. Tinanong ko si nanay kung kilala niya yung matanda. Sabi niya, tatay raw ni Aling Lidyang manikurista. Kaluluwas lang galing probinsya. Sabi ni nanay wag ko na raw pansinin dahil ganun lang daw talaga pag matanda na. Siguro malabo na ang mga mata kaya tinitignan kung saan naroon. Nang matapos ni nanay ang pagre-repair sa short ko, pumasok na ako sa loob at nagpalit. Linggo at walang pasok kaya tatambay muna kasama ng tropa. 1 o 2 boteng beer lang. Pang-alis pagod sa 6 na araw na kayod. May pasok uli bukas kaya hindi ako pwedeng bumabad. Ako ang huling dumating pero ako ang unang umuwi.
Malapit na ako sa amin nang makita ko yung tatay ni Aling Lydia na nakatayo na naman sa tapat ng bahay namin. Parang may sinisilip. Nang malapit na ako sa kanya, naulinigan kong bumubulong siya. Nawirduhan ako kaya nang makapasok sa bahay, sinabi ko kaagad kay nanay ang kakaibang kilos ng matanda. Sabi niya, baka raw nag-uulyanin na to. Hindi na ako nakipagtalo pa. Second shift ako ng linggong yun. 2:00 ng hapon ang pasok tapos 10:00 ng gabi ang uwi. Medyo inaantok na ako dahil bago umuwi, napakwento pa ako sa kasamahan ko sa trabaho. Siyempre kapag may kwentuhan, matik na yun, may inuman. Malakas naman ang loob kong uminom dahil 2:00 pa uli ang pasok ko eh. Di ko na alam kung anong oras ako nakarating sa kanto ng eskinita sa may amin. Basta gabing-gabi na. Kinakanta ko pa yung narinig na sound sa binabaan kong jeep nang mapahinto ako sa paghakbang. Tangina! Yung tatay ni Aling Lydia. Nakatayo na naman sa tapat ng gate ng bahay namin. Nawala ang antok ko. Nakakayamang sabihin pero natakot ako. Biglang-biglay, nagyelo ang pakiramdam ko. Nakahinga na lang ako ng maluwag nang dumating si Aling Lydia at inakay ang tatay niya palayo. Nagmamadali na akong naglakad pa uwi habang mahinang nagmumura. Madilim ang buong bahay maliban sa may gawing lutuan namin sa may likod bahay at katapat ng gate. Halos di ko maisuot sa keyhole ang dulo ng susi dahil sa pagmamadali. Pakiramdam ko kasi may nakatayo sa likuran ko. Muli akong napamura nang mabitiwan ko pa yung susi. Kung kailan nagmamadali, saka pa nagkakaletse-letse. Yumuko ako para yung kunin nang makakita ako ng mga paa. Muli akong napamura nang malaman kong paa pala yun ng kuya ko. Siya na ang nagbukas ng gate. Tumuloy na ako sa maliit kong kwarto at itinulog na lang ng asar sa tatay ni Aling Lydia. Paano naman? Sa tanang buhay ko, noon lang ako natakot ng ganun. Tanghalian na nang gisingin ako ni nanay. Habang kumakain kami, naikwento ko sa kanila ang nangyari. Pinagtawanan ako ng mga kapatid ko. Lasing lang daw ako kaya ganun. Sabi naman ni nanay, siguro raw, hindi napansin ni Aling Lydia ang paglabas ng tatay niya. Napakasimple ng paliwanag ni nanay para sa matinding takot na naramdaman ko ng gabing yun. Pero gaya ng dati, hindi na ako nakipagtalo. Nakabihis na ako ng hapong yun at handa nang umalis, papasok sa trabaho. Nang dumating si Aling Lydia, humihingi ng dispensa kay nanay.
okay na sana eh. Nakakailang hakbang na ako palayo sa kanila nang dugtungan ni Aling Lydia ang sinasabi. Huwag daw sanang mamasamain ng nanay ko ang sasabihin niya. Lalo kong tinutok kay Aling Lydia ang pandinig. Naupo ako sa sofa malapit sa terrace at nagkunwaring inaayos ang laman ng bag ko. Pero ang totoo, aabangan ko ang sasabihin niya. Albularyo ang itang ko sa probinsya, Kaimang. Kaya lang mahina na siya ngayon. Ang sabi niya, may nakikita raw siya sa loob ng bahay niyo. May mga anino raw na nakatayo sa loob. Kaya siya pabalik-balik yan sa tapat ng gate niyo. Dinadasalan niya ang mga yun. Pinalalabas niya. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero makabubuti sigurong madasalan ang loob ng bahay niyo. Napamura na naman ako. Totoo kaya yung sinasabi ni Aling Lydia? Nasa trabaho na ako naiisip ko pa rin ang pinag-usapan ng mga nanay ko. Napamura na naman ako ng kilabutan na naman ako. Sinaway ko ang sarili para akong tanga. Tinatakot ko lang ang sarili ko Nakakahiya. Barako ang tindig ko tapos nervyoso lang. Dahil naging abala sa trabaho, pansamantala kong nakalimutan ang tungkol sa sinabi ni Aling Lydia. Nang gabing yo'y pinakiusapan ako ng bisor namin na idiretso ko na ang trabaho hanggang alas 6 ng umaga. May pumayag ako. Wala namang pasok ang kasunod na araw kaya makakapagpahinga naman ako. Extra kita rin yun, saka nagpapag-good shot ako kay bisor. Umaga na nang makauwi ako. Pagod na pagod at puyat na talaga ako. Kaya nang makauwi nakatulog agad ako. Naalimpungatan ako nang may marinig akong parang dumadaing sa sakit. Kakabadrip. Puta, istorbo. Nawala ang inis ko nang maisip kong baka isa sa pamilya ko ang nangangailangan ng tulong. Bumangon ako at lumapit sa may bintana ng kwarto ko. Para kasing napakalapit lang ng boses. Hindi ako nakontento kaya tumayo na ako. Kurtina lang ang pinakapinto sa kwarto ko kaya hinawi ko lang yun at lumabas. Nagulat pa ako nang makitang madilim sa salas namin. Ang alam ko, kaiidlip ko lang. Gabi na pala. Naigtad ako ng may dumaing na naman. Nagmamadali kong pinuntahan ang katabing kwarto. Gaya ng kwarto ko, kurtina lang din ang pinto. Hinawi ko yung kurtina. Tulog na tulog ang kuya ko. Hindi siya ang dumaing. Pinuntahan ko na rin ang kwarto ng dalawa ko pang kapatid. Hindi rin sila. Pati si nanay at tatay pinuntahan ko rin. Pero hindi rin.
dahil tulog silang lahat. Ibang klaseng takot na ang naramdaman ko. Tangina, iba na to. Natigilan ako nang may dumaing na naman. Ewan ko kung bakit bigla akong natakot sa loob ng bahay namin at mas ginusto kong makalabas. Pakiramdam ko, nasa labas ang kaligtasan ko. Nagmamadali akong lumapit sa gate. Binubuksan ko pero hindi ko mabuksan. Hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto kong tumakbo. Pero hindi ko naman magawa. Dahil hindi ko mabuksan ang gate, bumalik ako sa loob ng bahay. Bahala na. Gigisingin ko na ang mga nanay ko. Nang makapasok narinig ko na namang may dumaraing. Naihilamos ko ang palad sa sariling mukha. Nang parang nanggagaling ang boses sa loob ng kwarto ko. Dinaig ng curiosity ang takot na nararamdaman ko. Dahan-dahan akong naglakad palapit. Kinakabahan ako pero hindi ko mapigilan ang di lumapit. Dahan-dahan at maingat kong hinawi ang kurtina. Tangina! May nakahiga sa papag ko. At ito ang umuungol. Parang binabangungot. Nanigas ang katawan ko nang makilala ko kung sino ang natutulog sa higaan ko. Ako. Nakikita ko ang sarili ko. Hindi totoo to. Hindi. Panaginip lang to. Yan ang sinabi ko sa sarili. Binabangungot ako. Kailangan kong gumising. Kailangan kong gisingin ang sarili. Habol ko pa ang hininga ng magising. Sinapo ko ang ulo. Para kasing sasabog. Naupo muna ako sa sulok ng higaan at pinakakalma ang sarili. Tinatanong ko kung anong klaseng panaginip ang nangyari sa akin. Napakasama. Napakapangit. Ramdam ko pa ang pangangalisag ng mga balahibo ko sa braso. Mabuti na lang at nagising ako. Kailangan kong makainom ng tubig para mabawasan ang paninikip ng dibdib ko. Tuluyan na akong umahon sa higaan. Hawak ko pa rin ang ulo. Pakiramdam ko kasi malalaglag kapag di ko hinawakan. Lumabas ako ng kwarto. Madilim pa rin. Binuksan ko ang ilaw. Hindi sumindi kaya inulit ko ang pagdiin sa switch. Tiningala ko na dahil ang tagal sumindi. Napapiksi ako nang hindi pa rin sumindi yung ilaw. Malamang napundi na naman. Naigtad ako nang mula sa sulok ng mga matay. Makita kong may naglalakad palapit sa akin.
Para akong itinuno sa kinatatayuan nang mapagmasdan ang itsura nito. Dumaan ito sa gawing gilid ng kinatatayuan ko. Namanhid ang utak ko. Kitang-kita ko ang sarili ko. Nilampasan ako at dire-diretsong pumasok sa kwarto. Hindi ko na kinaya. Nagsisigaw ako. Anak, gumising ka. Gumising ka. Pagkakita ko sa nanay ko, mabilis ko siyang niyakap. Nangangatog ang katawan ko sa matinding takot. Nanaginip ako at nagising na nasa loob pa rin ang masamang panaginip. Parang hindi totoo. Pero totoong nangyari. Nakita ko ang sarili ko. Gusto kong isiping lasing lang ako. Idagdag pa ang pagod at puyat kaya siguro nagkaganon. Sana ganon na nga lang. Pero pati pala ang bunso namin ay may nararamdaman din. Pati si nanay. Umaandar daw ang makina niya pero hindi naman niya pinaaandar. Nang malaman ni tatay ang naranas namin, naghanap agad siya ng malilipatan. Mula sa bayan ng Concepcion, lumipat kami sa siyudad ng Valenzuela. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!